Sa totoo lang kasi, yung mga nagsasalita sa mga prosecution, wala naman talagang mga sapat na karanasan yan sa paglilitis. Yang si Luistro, yang si Leila de Lima, yang si Adjong, hindi ko naman nakikita mga pagmumukha niyan sa hukuman. No? At almost 40 years ako na humaharap sa mga hukuman, araw at hapon. No? So sa tingin ko, yung mga deklarasyon nila at mga astan nila ngayon, yan ay patunay sa kawalan ng karanasan. Kaya aasahan natin na kung uusad ang kaso ng prosekusyon, talagang sasandalan nila ang mga private prosecutors dahil wala talagang ibabatbat itong mga kongresista. Kaya nga siguro sila naging mga kongresista dahil ayaw nila mag-practice ng batas. Kasi itong mga congressman prosecutors mas interesado na maging senador. At sa tingin nila, itong pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay BP Sara, lalong hindi sila magiging senador dahil tumayo silang mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni BP Sara. Alam ko pong nakatuto kayo sa mga sa depensa, sa prosecution ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano pong masasabi ninyo lalo na sa mga pahayag ng prosekusyon na kung meron silang hindi gusto, pinapahayag nila, binabanatan, tunog lata daw yung depensa, gusto nilang makita si Vice President Sara Duterte dito po sa pre-trial, tapos meron pa silang sinasabi na nangungopya ba or pareha, nagtatanong din sila, meron din ba yung pagmarking ng kanilang mga documents na pareha, gusto nila na isabay na lang yung mga estratehiya ng depensa, parang gusto nilang sila na rin ang mag-control, attorney. Well, unang-una, yung mga deklarasyon at mga binibigkas nilang mga salita sa labas ng Senate Impeachment Court, sa tingin ko hindi yan tama. No? Para po yung sinabi ni Judge Corner doon sa ICC, no? na mga abogado, kung meron silang sasabihin, dapat sa harap ng husgado lamang at hindi sa media. No? So sa tingin ko, yan ay dapat gawin ngayon ng prosecution dahil ang dami nating naririnig sa kanila na dapat sana ay sa loob yan ng impeachment court na banggitin. No? Pangalawa, malinaw na malinaw pa lang, no? Bagamat sila ay nasa pre-trial pa lang, importante na this early, linawin ng impeachment court na any ebidensya labas doon sa panahon na naging Vice Presidente si Sara Duterte ay hindi dapat gamitin ebidensya. Kasi ito ay isang impeachment, no? Para sa mga impeachable offenses na dapat nangyari habang Vice President lamang itong si VP Sara. Patunay ba ito? Ito ba'y senyales na yung mga may ingay, wala talagang sapat na ebidensya, hindi mabigat yung dala-dala nilang ebidensya, attorney? Sa totoo lang kasi, yung mga nagsasalita sa mga prosecution, wala naman talagang mga sapat na karanasan yan sa paglilitis. Yang si Luistro, yang si Leila de Lima, yang si Adjong, hindi ko naman nakikita mga pagmumukha niyan sa hukuman. No? At almost 40 years ako na humaharap sa mga hukuman, araw at hapon. No? So sa tingin ko, yung mga deklarasyon nila at mga astan nila ngayon, yan ay patunay sa kawalan ng karanasan. Kaya aasahan natin na kung uusad ang kaso ng prosekusyon, talagang sasandalan nila ang mga private prosecutors dahil wala talagang ibabatbat itong mga kongresista. Kaya nga siguro sila naging mga kongresista dahil ayaw nila mag-practice ng batas. Opo, hindi po ba sa labanan sa korte, attorney, pag nakikita mo ang kalaban mo ay gumagawa ng mali, which is parang ganito yung nakikita ng prosecution, kung pagbabatayin yung kanilang mga pahayag at opinion, hindi ba pababayaan mo kasi bentahe yan sa part mo? Well, una-una, hindi naman ako sigurado na tamang sinasabi nila sa nakikita nilang mali. Kasi nga, ang obvious na obvious, kulang sa karanasan itong mga kongresista na tumatayong prosecutors. No? Mabuti pa sana, hayaan na nila magsalita yung mga private prosecutors kasi yung mga private prosecutors mas bihasa pagdating sa litigation. No? Pero sa ngayon, parang hindi ko nakikita ang kakayahan ng mga congressman prosecutors at lalong-lalong hindi ko nakikita ang kanilang karanasan sa litigation. Opo, tsaka yun din yun na napansin namin na yung mga nagsasalita sa defense team, yun nga, puro mga ano yan, sa private din yan. Wala din tayong naririnig, mas maingay yung mga politiko na prosecutor po, attorney, at parang hindi nagsasalita or baka ayaw nila matakpan yung kanilang moment na magsalita, attorney. Well, sa tingin ko, kasi itong mga congressman prosecutors mas interesado na maging senador. At sa tingin nila,
itong pagiging prosecutors nila ay pamamaraan para sila ay maging senador. Hindi naman nila alam na dahil nga sa popularidad at tiwala ng taong bayan kay VP Sara, lalong hindi sila magiging senador dahil tumayo silang mga prosecutor dyan ngayon sa impeachment ni VP Sara. Ito bang mga ganito yung mga pagpapahayag ng kumbaga sinasabi nila mga propaganda ay dahil itong issue na ito hindi lang sasalang sa impeachment court kundi sa maging sa court of public opinion, attorney? Well, totoo yan, no? Dahil itong impeachment ay sui generis, it's not purely judicial, it's not purely political. Pero kinakailangan naman nakabase sa ebidensya. Kasi kung sila naman ay mag-iimbento lamang at hindi talaga gagamit ng ebidensya, hindi nila mapapatunayan din ang pagkakasala ni VP Sara dahil nag-a-apply pa rin on a supplementary basis ang rules of court dyan sa impeachment proceedings. At syempre, kapag nalabag ang karapatan ng akusado, maski ito'y hindi formal na hukuman, kinikilala pa rin ang saligang batas, yung tinatawag nating due process rights ng ating impeachable officer na si VP Sara. Opo, lumulutang po yung pangalan ni Senator Chis Escudero na posibleng maging presiding officer. Nakikita nyo po ba na naayon ito sa batas lalo na't pinasa nila yung para sa rules, pagbabago ng rules noong merong question sa leadership ng Senado, attorney? Well, tama ka dyan, no? Dahil yung rules ay naamyendahan ng peking Senado, no? At malinaw naman na kung sino talaga ang Senado ng mga panahon na yon dahil nung nagkaroon sila ng numero, tsaka lang nila hinalal itong si Sherwin Gatchalian bilang Senate President, sa tingin ko, kinakailangan muna na magpasa sila ng panibagong amendment to the rules para mawala ang duda kung balido ba nga yung ginawa nilang amendment to the rules na magtatalaga ng iba pang presiding officer bukod pa sa Senate President. Pero sa tingin ko, bagamat tahimik ang lengguwahe ng ating saligang batas kung sino magiging Senate President, yung tradisyon ng Senado at saka yung intensyon ng Senado, dapat yung namumuno sa Senado ang magiging presiding officer. Ang tanong, kaya ba yang gawin na isang hindi abogado? Well, ang punto ko naman, dapat bago sila pumili ng Senate President, kinonsideran nila yan na isa sa magiging katungkulan ng Senate President ay pagiging presiding officer ng Senate Impeachment Court.